Hallelujah, hallelujah. Magandang good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Tayo po'y nagagalak. Sabi nga po ng ating tagapanguna, unti-unti na pong napupuno ang ating sanktuaryo. At kagabi, talaga pong full pack po tayo kagabi. Dahil alam po natin ng Diyos ay talagang siya po ang ating tugon. Sa lahat po ng ginagawa ni talaga pong manyaman po yung miyabe-yabe, sasamba at magdalit keng ginunay po. Ninong Rolly, welcome po. Ninang Lita, good to see you again po. Namiss po namin kayo. Hallelujah! At yung pong ating mga kapatid na ngayon pa lang nakapunta, miss na po namin kayong lahat. And sabi nga ng ating tagapanguna, time will come. Sabi po rin ni Pastor Manny, babalik po tayo. Hindi po sa new normal. Babalik pa po tayo sa talagang normal. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. This is changing our mindset. Na yung pong mindset kasi, ano na ngayon, ang mindset po ng tao ngayon, new normal. Pero babalik po tayo sa normal. So praise the Lord. Sabi nga po kanang tagapanguna kanina about death. Nung bisa kayo pong, kung meron po kayong tanong ngayong umaga sa ating pong pangangaral, hindi po kayo pwedeng magtanong. Sa isip na lang kayo magtanong. Pero sa depth, pwede pong masagot yung lahat ng ating mga katanungan at dito po lalong titibay ang ating kaalaman kung paano po tayo talagang aalagaan ng Diyos sa ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maganda po yung ating umaga ngayon. Naalala ko lang po yung isang pastor habang siya po yung nangangaral. Napansin po niya yung isa, bigla na lang tumayo at naglakad, lumabas po doon sa sanktuaryo. Pagkatapos ng gawain, tinanong po ng pastor ang kanyang, ang misis po ng lalaking lumabas. Nakita ko yung asawa mo kanina, bakit abang ako'y nangangaral, sabi niya. Siya ay lumabas, ano bang tapos, ganyan po kasi, pastor, yung asawa ko, pag naglalakad po talaga yan, pag nakakatulog, sabi niya. Pag meron pong naglakad-lakad dyan, pakigising na lang po, baka natutulog lang yan. Praise the Lord. Dito po kasi sa ating pag-uusapan ngayong umaga, yung mindset po natin, yung pabago-bago ng isip, pang sabi po ng mga kababayan, pickle-minded. Bukas, meron siyang gustong gawin, tapos hindi pa man dumarating yung bukas, nag-iba na ng isip, pabago-bago ng isip, Mars. Hallelujah. Buti na lang, nagbago ako ng isip, sasabihin nila. Saya, kaninang umaga lang po, lalo na po siguro sa mga kababayan, yung kanilang isusuot na mga damit. Ano kaya ang isusuot ko? Nagbago na naman isip, ito na lang. Ay, ito na lang. Pickle-minded. Siguro po kahit sa mga lalaki, meron din ganun, ano? Pabago-bago ng isip. Yung pong mga nag-aaral natin, pabago-bago ng isip sa kanilang mga kurso. Ano kaya ang kursong kukunin ko? Kumuha ng kurso, hindi pa man natatapos yung isang semester. Ayaw ko na ito, ayaw ko na ito. Tapos nakatapos naman ng isang taon, nagbago na namang isip. Nagbago na. May 10 years siya keng college. 10 years siya keng college bago siya nagpirmi sa kanyang inisip. Ang ano po dito, sayang yung panahon, sayang yung perang nagastos, sa ano na lang po, sa pagdadaan. Ay mas maganda, this time of day and this time of hour, matraffic dito. Dito tayo dumaan. Kahit medyo mahaba-habang daan dito, pero mas madali tayong makakarating. Nagbago ng isip. Tapos, nung pagdating doon sa daan na pinuntahan, bakit mas marami ang sasakyan? Kasi pare-pareho ng iniisip. Di pala pareho ng isip. Kailangan dinalan. Sa bago-bago ng isip. Let's go to the mall this afternoon. Okay, sabi po nila. On second thought, parang maraming tao ngayon dyan sa mall. Manood na lang tayo ng sine. Parang ganun, pabago-bago ng isip. Meron bang buting ibibigay ang pabago-bago ng isip? Sometimes, meron naman. Buti na lang, di ba? Buti na lang. Sometimes naman, merong dulot na hindi maganda. Gaya na ng sabi natin kanina. Sayang yung pera. Sayang yung panahon. Pabago-bago ng isip. Pero, kailan kaya
Kailan kaya maganda ang idudulot ng pagbabago ng isip? Change the way you think about God. Change the way you think. Ito na po yun. Pag nagbago po natin ang ating isip, patungkol na po ito sa ating dakilang Diyos. Alam po na, di ba sabi ng Isaiah, what was that? Samuel, 1 Samuel 15:29, God is not a man who will change his mind. Pagdating po sa Diyos, yung pong pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kanyang talagang He will never leave us nor forsake us, hindi po magbabago yun. Pero ano po, kaya nga po, we have to change the way we think. We change the way we think about God. Patungkol po sa Diyos. Kasi marami ang iniisip ng mga iba patungkol sa Diyos. Kung ano ang itsura ng Diyos. Ano kaya, siguro po yung tayo malilit pa, especially dito sa ating kinagis ng pananampalataya. Remember that picture, yung sa mga lalo na sa mga korsilyo, kaya recollection, merong face, si Jesus nga ba talaga yon? Hindi po natin alam, pero merong face daw ni Jesus, tapos meron pang ilaw. Yung mata niya, isa lang, baski nung karing kamunto, what kaya makalawi? Di ba? Hindi ko po alam kung yung mga kabataan, inabutan niya, netong. Parang, parang lagi kang binabantayan ng Jesus. Parang, yun ang iniisip ng mga iba. Yung mga iba naman, ginagawa pang pantakot. Magagalit ang Diyos niyan. Magagalit. Lemin, makalawi ka. Ganun po ang iniisip natin before, I believe, marami po sa atin ang ganoon ang iniisip. Kaya nga, we have to change the way we think. The way we think, especially the way we think about God. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Let us pray. Salamat po, dakilang Diyos. Muli sa umagang ito, sa isa namang pagbubulay ng iyong mga salita, hayaan mong muling mabuksan ang aming mga puso't kaisipan, ang aming mga pandinig, kasama ng iyong lingkod na gagamitin, na ang mga salitang aming marinig, O Diyos, ay sa iyo lamang manggagaling, upang maging mas matibay ang pangahawakan namin. Ito ang iyong mga salita na siyang aming magiging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, dakilang Diyos, laging nang may pagkakataong katulad nito upang lalo pang mag-alab ang aming pananampalataya. Lalo pa kaming manghawakan, matibay sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. At salamat po, dakilang Diyos, alam po namin sa umagang ito, your presence, your anointing is right here in our sanctuary, every corner of this church, of this sanctuary, to the every corner of our hearts. Alam po namin, dakilang Diyos, kasama ka namin ngayong umagang ito. Kaya nga't wala kaming ibang itataas maliban sa iyong dakila at matamis na pangalan. At alam po namin, meron kang gagawin, O Diyos, sa umagang ito sa aming mga buhay. Tugon sa mga panalangin, O dakilang Diyos, sa iyo lamang pwedeng masumpungan. Ito po, dakilang Diyos, ang aming samot dalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen. 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 Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Tomorrow will be another day that the Lord has made. Day after tomorrow will be another day that the Lord has made. Day after day is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Bless the Lord, oh my soul, all that is within me. Bless. We will bless. Come on. We will bless His holy name. Woo! Praise. Hallelujah. Ito po, araw-araw po, bibigyan po natin ng kadakilaan ng Diyos by changing the way we think. Change the way you think about God. Don't copy the behavior and custom of this world. Tayo po yun, long before, yung iniisip natin sa Diyos ay parang mabagsik, yung iniisip natin sa Diyos na parang lagi niya tayong binabantayan,
para bagang lagi tayong magkakamali, pero iba po ang Diyos kung talagang pag-aaralan natin ang kanyang mga salita, kung sino talaga. At gaya nga po ng sinabi ng ating tagapanguna, Depth Class, samahan niyo po kami. And then we will know more how good, how great is our God. Amen. Don't let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will know God's will for you, which is good. Ito lang po, good and perfect. Hindi po siya mabagsik. Ang plano po ng Diyos, good and perfect, good and pleasing and perfect. We are human, but we don't wage war. Ito po, we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons. Ano po ang panlaban natin sa mundong ito kung hindi po ang mga salita ng Diyos? Ito po yung ating weapon. Remember, we have studied yung pong baluti ng yung pong suot na baluti natin, the helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, the shoes for the gospel, ano ba yun? Shield of faith and the shield of faith. Tapos meron tayong pang-opensa. Yun po ang salita ng Diyos, pang-opensa natin. Hindi po natin, baka pamupukin. Hindi po yun. Pag binabasa po natin at memorize natin, alam po natin, ito ang panlaban. We use God's mighty weapons, not worldly weapons. Yung po kasing worldly weapons ng mga tao, pagalingan ng kaisipan, paramihan ng pera, paramihan ng kapangyarihan. Ito po yung panlaban ng tao. Mas marami akong kakilalang magagaling na tao, mas matapang ako. Ganun po ang tao. God's might, not worldly weapons. Ito po yung knowledge po ng tao, ang panlaban sa kanilang mga ibang tao. Pero alam po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, yung pong karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa Diyos. Bakit hindi kamangmangan sa Diyos? Ang Diyos po, alam na niya ang lahat. Tapos, ang tao, magmamarunong. Parang siya na ang lahat. Remember, sabi po ni Pastor Manny, meron daw siyang klase na tinuturo, yung Genesis. Balo ko na yung ganyan. Para po sa ating depth class, meron pong isang estudyante, nung malaman po niya yung tinuturo sa level 1, Biblical Foundation, balo ko na yun. Patungkol niya palaking kaligtasan. Patungkol niya. Yung pong John 3:16, kahit po 150 messages, pero mong araw-araw, meron pong bibigay na mensahe. John 3:16 pa lang yun. Meron pong araw-araw na revelation ang Diyos. So, hindi po natin pwedeng ipagmalaki. Ito po yung pinagmamalaki ng tao. Ang tao kasi, ang sabi nga ng ating pag-usapan, yung pong karunungan ng tao, mangan lamang yan sa Diyos. No, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false argument. Ito salita lamang po ng Diyos ang pwede nating panlaban sa mga taong talagang gustong talagang ibagsak yung ating Diyos, ibagsak yung ating pananampalataya. Pero when we know the Word of God, hindi lang po tuwing Sunday, tuwing Wednesday, Saturday, at you can do the math, yung pong ating pagbubulay, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, yung Joshua 1:8, Joshua 1:8. Do not let this book of the Lord depart from your heart. Meditate on it day and night so that you will be prosperous and success. And then you will be kulang ng konti, pero alam niyo na po yun. Hindi po kasama dito, naalala ko lang. You can do the math. Praise the Lord. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. That keeps people from knowing God. Ito po yun, pag talagang ipinakilala po natin sa kanila ang salita ng Diyos, ito po yung talagang pinakamagandang pwede nating ibigay sa tao. Pwede po tayong tumulong, material, financial, pero yung pinakamagandang tulong na pwede po nating maibigay, yung pong ebanghelyo. Yung pong ebanghelyo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga't we capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. This is it. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Ito po kasi in the Old Testament kasi, alam po natin, mahirap sa Old Testament yung tao noon para lang makakuha ng kapatawaran.
over and over again, kuha po na yung mga animals yan, depende po sa estado ng tao. Kung mahirap yan, mga ano lang yan, mga pati-pati lang yan. Alin pati-pati ni? Pati-pati. Dove, pigeon, kalapati. Praise the Lord. Pati-pati, malarit ang abjes ni. May nga pati, yara. Hindi po yun. Kalapati. Anyway, yung mga iba naman, bull, lamb, depende sa estado nga. At this is being done over and over again, year after year, tapos dadan pa sila ng mga pariseo, yung mga priest, yung Holy of Holies. Ang dami pong proseso nun, kaya nga, yun po ang paraan ng tao, kaya mahirap. Pero in our time, in our lifetime today, noon po kasi, wala pang Kristong namatay. Hindi pa namatay si Kristo in the Old Testament. Pero sa New Testament, lalo na po noon, binabasa lang ng mga tao, yung books of Moses, tapos wala pong meron pong Genesis to Revelation, meron pang Book of Enoch, yung mga, yung canonical books. Ano po yung mga canonical books? Mga history po yon. History, kaya po hindi na po siya sinama dito. Yung Book of Enoch, Baruch, ano po yun, mga history po yun. Pero andito po talaga, wala pa silang ganito. Wala pang printing press noon. Kaya mahirap po noon, mahiram noon. Kaya nga ang sabi ito po yung sinasabi ng Matthew 11:28, 29, Come unto me, all ye who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Come unto me, all you are weary. Kasi po noon, ang daming ang proseso. Pero ngayon, all you are weary and heavy, and I will give you rest. Nang dumating po ang ating Panginoong Kristo Jesus, tapos na ang lahat, binayaran na niya. Pati po yung kasalanan ng tao noon na year after. Pero ngayon, minsan na lang, binayaran na lahat ng ating Panginoong Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, mapalad po tayo ngayon. Pag tayo po'y lumalapit sa ating Panginoong Kristo Jesus, alam po natin, lagi siyang nakahanda. God is not mad at you. Hindi po galit ang Diyos. Change the way we think about God. Na yun po inisip natin na, kahit po siguro ngayon na inisip natin parang, bakit kaya ganito ang aking buhay? Bakit kaya ganito hindi pa dumarating yung tugon ng aking, bakit? Galit kaya ang Diyos sa akin? Galit, kayo po, palagay nyo, galit ba ang Diyos? God is not mad at you. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Let the word of God speak to us right now. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ Jesus and gave us the ministry of reconciliation. Parang dati noon sa Old Testament, ang hirap, parang laging nag-aaway. Ang Diyos, ang tao, kailangan, ang hirap, ang daming dapat gawin. Pero dito po, sa atin, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ. The world to Himself in Christ. Ito po kasi ang nangyari noon long before when Adam disobeyed God at because of sin, nahiwalay po ang tao. We were made in the image of God long before. The image of God is holy. The image of God is righteous. The image of God is nagniningning po ang glory ng Diyos. Ito po yung tao noon, matuwid ang tao. This is the image of God that was made. We were made in God's image. Kaya lang because of disobedience, nawala po ang lahat ng ito sa tao. Pero meron pong hindi nawala sa tao, yung pong binigay na authority. You will rule over the face of the earth. Hindi po inalis ng Diyos yun. Ang naalis lang sa tao yung pong kanyang righteousness, yung kanyang katuwiran, kanyang kaningningan. And this is what we are now. Kaya nga, mahal na mahal ng Diyos ang tao, mahal na mahal po niya tayo. Gumawa na siya ng paraan long before para po magkaroon tayo ng reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. Not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Sa ating mga buhay, yung pong mga mag-asawa, kaya magkakaibigan. Ako madali lang akong magpatawad.
pero hindi ako madaling makalimot. Di ba? I believe, marami pong ganito. Madali naman tayo magpatawad. Yun naman yung sinasabi ng Diyos eh. Pero hindi ako madaling makalimot. Pag nakikita talagang bubukal ko daya. Change the way we think about God. Hindi po ito ang gusto ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Come on. Give God a hand of praise. Hallelujah. Praise the Lord. And has committed, we are therefore Christ's ambassador. Ito na po tayo ngayon. Pinag-aralan na po natin ito long before you pong change the way we think about God, change about poverty, a mindset, about many things, about fear. Pinag-aralan po natin ito last year. And we are still, this is some kind of a follow-up. Hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Lagi pong merong bagong katuruan yan sa atin. We are therefore Christ's ambassador. Di ba pinag-aralan din natin to? We are Christ's ambassador. As though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. Be reconciled to God. Dahil pag na-reconcile po tayo sa Diyos, yung pong reconciliation natin sa tao ay hindi na po magiging mahirap. Magiging madali na po. Dahil we were forgiven by grace and by grace, we can forgive. We were forgiven by grace and by grace. Mahirap yata yan. That's too good to be true. Yeah, it is. It is mahirap. Talagang mahirap. Kung sa ating pong mindset, yung mindset ng tao, talagang mahirap. Pero when we think about God na siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, hindi na po magiging mahirap ang pagpapatawad. Amen. Hallelujah, hallelujah. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Iyan po natin to, make it a point. Baka sinasabihin po ng mga iba, nagkasala ang Panginoong Kristo Jesus, nagkasala siya para tayo ay yun ba? Parang hindi siya nagkasala. Dito po, Him who had no sin became sin. Naging kasalanan lamang po siya sa atin. Hindi po nagkasala. Kung nagkasala siya, kailangan din niya magsisi. Kailangan niya mag-repent. Sino tatanggapin niya? Ang Ama? Ang sinasabi po natin, if we receive Christ as our Lord and Savior, ito po yung ang magliligtas sa atin, si Kristo mismo. Kaya nga, He was made, Him who had no sin became sin for us, so that in Him, we might become the righteousness of God. Ito po yung ating sinasabi kanina. Yung pong nawala sa tao, ibabalik ng Diyos. Yung po ang nais ng Diyos, ibabalik ng Diyos yung katuwirang nawala sa tao. 1 Corinthians 15:21. Alam po natin, 1 Corinthians, 15:2 Corinthians sa tayo eh. 2 Corinthians ba? Yan, tama, 2 Corinthians. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ito, pares po ang sinasabi na ayun pong katiwiran ng ating Panginoon ay naging katiwiran natin. Kaya nga po ngayon, we have to change our mindset about God. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. God is not mad. Hindi po siya galit sa atin. Because of Christ and our faith in Him, ito po yan, because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly, confidently into God's presence. Napakaganda po. We come now. Noon po kasi, ang sabi nga natin kanina, yung mga tao, hindi man sila makapasok dun sa Holy of Holies. Yung nakakapasok lang po doon. Tapos merong kortinang malaki, ang makapal, mahaba, 3 to 5 meters long. And then, pag ang tao po ay nagbibigay ng burnt offerings, humingi ng patawad, yung pong saserdote, punong saserdote, yun lang ang nakakapasok. Pero parang, ano ba yun? Naninigawan? Ano ba yung naninigaw? Manigawan niya, padrino. Magipadrino la pa mo, kaya tang saserdote, balang may patawaran. Ganito po tayo noon, di ba? Magipadrino tayo. Sa mga pare, magipadrino tayo. Di ba? Munta ka pa kaya tang, naalala ko tuloy yung dalawang father, nag-decide po sila, ganitong gawin natin, sabi niya. What about mag-good time muna tayo? Talagang mag-chicks ka ta, mag-minom ka ta nga na. Alagad tayo ng simbahan, bakit natin gagawin yan? Nga na. Hindi, di ba meron naman tayong kumpisalan? O di bukas, kinabukasan, mag-kumpisal ka. Tapos ako naman mag-kumpisal.
Masanti niya yan eh. O sige, true enough, nag-good time po sila. Tapos, kinabukasan, mangumpisal yung isa. Tapos sabi ng isa, Father, I have to confess, nagkasala ko, ganito. O sige, ganito ang gawin mo, sabi ng Father. Di po, alam po natin ito. We have done this before, yung pong hindi dumaan ng Catholicism. Alam po natin ito, yung hindi dumaan ng Catholicism. Sige, magdasal ka ng 5 Our Father, 5 Hail Mary, and 5 Glory Be. Pinatawad na daw kayo. Tapos, ikaw na mamangpisal. Father, ganito po. Ganito po yung kasalanan ko. O sige, ganitong gawin mo. Magdasal ka ng 50 Our Father, 100 na Hail Mary, and 200 na Glory Be. What? Binigay ko sa iyo, tigli 5 lang, bakit ang dami ngayon? Bakit gano'n? Pagdating kasi sa bukasyon ko, talagang tapat ako sa aking bukasyon, ang sabi po ni Father. Sige, process niya po. Sabi niya, tapat daw siya sa bukasyon, pero kagabi lang, ang dami niyang ginawang kasalanan. Now you can do the math. Alam niyo po, ibig sabihin ng ating pinag-usap. Praise the Lord. Umiras tamo ka rin eh. Now, the point is, tayo po, noon kasi ito nga, namamadrino pa yung mga tao para lang mapatawaran yung kasalanan. Kahit ngayon po, change that kind of mindset today. Meron pong namamadrino, pag nakagat ng aso, tatawagan, sino ba yung San Roque ba yun? Tatawagan si San Roque. Kasi daw, nakagat ng aso para daw madaling gumaling. Yung kagat na, hindi, magpa-anti-rabies ka lang, gagaling ka na. Mag-pray ka lang muna, of course. And then, kahit kung hindi ka magpa-injection, gagaling ka na. Pero, hindi yung aking... Mag-ano ko mamaya, mag-online sabi ko mamaya, mananarayin mo na ako kay San Pedro. Are you following? Nasusunod mo ninyo? Ito po, ang mandali na, mas maraming ginagawa na. Maninigawan na po kay Mama Mary. Maninigawan na po kay Mama Mary. Si Mama Mary po, ay hindi po Diyos si Mama Mary. Kamukha po natin si Mama Mary. Si Mary, ginamit lang po ng Panginoon ng Diyos para ipanganak ang ating tagapagligtas. And after that, marami na pong naging anak si Mary. Marami naging kapatid si Jesus. Pero yung mga iba po, even today, akala nila dadaan muna si kay Mama Mary. Kasi malakas si Mama Mary kay Jesus. Malakas si Mama Mary kay Jesus. Di ba, remember yung isang bata, nananalangin ng bike doon sa bisita. Tapos talagang hindi pa dumarating yung kanyang bike. Ang ginawa niya, yung Mama Mary doon, kinuha niya. Tapos doon pumunta siya sa kwarto. Jesus nga na, kinidnap ko yung mama mo. Kung hindi mo bibigay yung aking panalangin, hindi ko ibabalik si mama mo. Change our mindset about God. Then, ito po, illustration lang po ito, kung ano talaga ang iniisip natin patungkol sa Diyos. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So, I was afraid and went out hand and hid your gold in the ground. See? Here is what belongs to you. His master replied. Kasi balo ko, alam ko, masungit ka, mabangis ka. So ito, itinago ko na lang. Sabi po ng master niya, you wicked, lazy servant. You knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, sabi po niya, dapat sana kung ganun pala, you should have put money on deposit in the bankers. Diyan ditak mo sana, magtubuya, ka na akong pera. And when I return, I would have received, meron pang interest. Ang sabi po, ito po kasi, ang iniisip, alam ko, wicked ka. Ganun ba yung ating iniisip patungkol sa ating Diyos? Change our mindset
about God, hindi po mabagsik nga ni Diyos, mahal po tayo ng ating dakilang Diyos. Another one, then another servant, same illustration po, came and said, Sir, here is your mina. I have kept it laid away in piece of cloth. Paras po sila, I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in a reap, what you did not sow. His master replied, ito po yun. Kung ano po ang ating iniisip ng Diyos, iniisip natin patungkol sa Diyos, yun po ang mangyayari sa atin. The way you think about God, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew. Did you? Balo manapin Hindi ba? That I am a hard man, taking what I did not put in, and reaping what I did not sow. So, kung ano yung iniisip mo sa akin, yun ang gagawin ko sa'yo. Kung iniisip natin, ang Diyos ay talagang sobrang laki, talaga pong siya ang gumawa ng langit at lupa, kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kung iniisip natin, kayang ibigay ng Diyos ang ating mga panalangin, kung nagpe-pray po tayo ng bahay at lupa, even mga sasakyan, nagpe-pray tayo ng mga kaluluwang maligtas yung ating mga mahal sa buhay, ganito po ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Come on! Hallelujah! Change the way you think about God. Ang Diyos po, mapagmahal. Gusto po ng Diyos, kung pwede lang, to Him who is able to do immeasurably, Ephesians 3:20, alam po natin, to whom who is able to do immeasurably more than all we ask. More than all we ask. Ito po ang Diyos natin. Huwag po nating limitahan ang kakayahan ng Diyos. Panginoon, kahit ano na lang, pwede na ako kayong tricycle. Pwede na ako kayong tricycle. 5 kayong mamunta kayong kapilya, tapos mag-pray ka tricycle na seranan. Mag-pray ka kotse. Mag-pray, duwano po kayo ng datang na seranan. Ayan po, kaya tapong kapatid, talaga pong mag-tricycle niya po yan. Mag-pray niya pong kotse, binyan niya po ng Ginoo. Mag-pray niya po metong ngini. Ano ba biyan ng Ginoo? Hallelujah! Ibibigay po ng Diyos. Change the way you think about Him. To Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Tapos Ginoo, andiang baliyang malati. Baliyang basta sarili niya, andiang malati. Labi lang ang duwari nga lang mo, baliyang lang malati. Baka nado lang yung pag-yun, dahil labi ang duwari kong baliyang malati. Mag-pray kang nakakwarto. Change the way you think about God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is for you, not against you. When we think about the way that God is not mad against us, ito po yung talaga susunod na God is for us. He is not against us. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare, ito po yung sinabi natin kanina, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Change the way you think about God. Ano pa ang hindi niya kaya? How will He not also along with Him graciously give all things? Give all things. Yung pong wrong mindset, papunta po yan ng wrong prayer. Of course, pag wrong mindset, wrong prayer, ano ang sagot? Wrong answer. Di ba? Sabi ng binasa natin kanina, kung ganun ang iniisip mo sa akin, di ganun ang bibigay ko sa iyo. Wrong mindset, wrong prayer, wrong mindset, wrong prayers, wrong answer ang bibigay ng Diyos sa iyo. Kasi yun ang iniisip mo sa Kanya. But when we think, God na talagang He's so big, He's so great, talagang wonderful God, and so on and so on, if we keep reading and meditating His Word, makikita po natin kung gaano po, how wide, how long, how deep, and how high. Ganun po katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. How wide, how long, how high, how deep. Yun po yan, di ba? How deep nung mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. If God, talaga pong sabi nga ng ating binabasa, kung binigay ng Diyos ang lahat sa atin, ano pa? Binigyan na niya kanyang bugtong na anak, ano pa hindi niya kayang ibigay? Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Praise the Lord. The thief comes only to steal. Ito po kasi,
aba po andito po tayo, hindi po tayo tatantanan, hindi tayo titigilan ng ating kaaway. Pilit po niyang aagawin yung kaligtasan natin. Pilit po niyang aagawin yung ating kagalakan. Pilit niyang aagawan yung ating kapayapaan. The thief comes only to steal, kill, and destroy. But we will not let him win. We have won the battle. Christ won the battle. We have won the battle long before on the cross of Calvary. I have come that they may have life. They may have life. They may have life. And have it to the full. Yung pong life, hindi lang po itong life. Yung pong sabi nga natin kanina, when man commits sin, because of sin, he was separated from God. The glory of man was taken away. Ito po yun. Yung pong life, I have come that they may have life. Para maibalik po ang buhay, para maibalik ang kaliwanagan, ang kaniningan ng tao. The question is, nakikita ba ang kaniningan ng Diyos sa ating mga buhay every time we come out from this sanctuary? Dito po talagang kitang-kita po, talagang wow! Dito ang Diyos, yung pong pag-awit natin kanina, so much. Pero paglabas po natin, kayo po, makikita ba ang kaniningan ng Diyos sa ating mga buhay? Hallelujah. I have come that they may have life and have it to the full. So God is not mad at you. God is not against you. God is always with you. God is always with you. Lagi po natin kasama ang Diyos. Si Kristo mismo ay pong banal na Espiritu. The Son Himself, Christ Jesus Himself, and the Holy Spirit, yan po kasama natin. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, nor will I forsake you. May mga pagkakataon kasi sa ating mga buhay. Kaya nga po, change the way we think about God. If God is not against you, God is always be with you, how can He be mad at you? Kung He is not against us, He is always with us, paano siya magagalit sa atin? God is not mad at us because He is for us and not He is. Ano ba yung ikalawa? God is not against us and He is not against you. He is always with you. So He cannot be mad at us. Ito nga po ang ating sinasabi, bakit kaya may mga pagkakataon parang naisip natin, parang malayo ang Diyos, parang hindi itinito. Lord, nasaan ka? Parang bakit hindi kita, lagi po andyan yung kanyang bulong. Di ba remember yung isang lalaki habang siya naglalakad? Tapos habang siya nalalakad, parang may bumulong sa kanya, tumigil ka muna. Lord, ikaw ba yan? Tumigil ka muna. Tumigil nga siya habang siya naglalakad sa sidewalk. True enough, nang siya po'y tumigil, biglang may nahulog na malaking paso sa kanyang harapan. Wow, thank you, Lord. Tapos lakad uli siya, and then when he's about to cross the street, nagogo naman yung ilaw, di ba yung ilaw? Tumatakbo pa yung green light. Tapos pag malapit na, bibilis yung ilaw. Tapos, tigil ka muna kahit gawin. But Lord, sabi niya sa go naman, di basta tumigil ka. And then, nung pong bigla siya tumigil, meron pong biglang talagang beating the red light. Kung hindi, patay siya. Lord, ikaw ba talaga yan? Sabi niya. Yes, ako ito. Talagang iniingatan kita. Lord, kung ikaw talaga yan, bakit hindi kita narinig nung ikakasal na ako? Sabi niya. Baka magpabago-bago ng isip, Lord, gusto ko na rin magpalit ng asawa. Wala pong ganun. Wala pong ganun sa Diyos. Anyway, ito po yun He will never leave you, nor forsake you. Yung pong minsan, wala po sa base sa nararamdaman yan. Hindi po magbabago ang Diyos na He will never leave us, nor forsake us sa ating nararamdaman. Ang kanya pong salita, lagi pong totoo ang kanyang salita. Heaven and earth will pass away, never my word. Ang sabi po ng salita ng Diyos, come on! I will ask the Father and He will give you another advocate. Ito po yun. Di ba talagang
kaganakana po talaga ni katamong Diyos, Kristo Jesus. I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Alam po natin, ito yung time na malapit ng umakyat sa langit ang ating Panginoon. Pero ang sabi po niya, I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you, to be with you forever. The Spirit of Truth. Ito na po yun. The Spirit of Truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him. Do you really know Christ Jesus na siya po nang nagligtas sa atin? Amen. Parang hindi, ano? Talaga ba? Yes. Praise the Lord. But you know Him for He lives with you. Ito po yun. You know Him, He lives with you. Dito po, anong hindi pa siya umaakyat, kasama pa nila. Si Jesus, He lives with you. And will be in you. Magiging nasa kalooban na po natin. When we accept Christ Jesus as our Lord, Savior, nandito na po yung kanyang Espiritu. Yung pong Espiritu na Kristo Jesus na kasama po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po yung magbibigay talagang lalong katatagan sa atin na talagang magdidiin dito sa ating pinag-aralan na God is not mad at us, He is not against us, He is always with us, and I will not leave you as orphans. Hindi ko kayo basta-basta iiwanan. Ganyan ko kayo kamahal. I will come to you. I will come to you. Yung Kristo Jesus, yung pong the Son and the Spirit, Christ Jesus Himself, isa lang po yun. Nasa atin po, nasa inyo po ang ating Panginoong Kristo Jesus sa ating kaloob-looban ngayon. Hindi po niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Woo! You, however, are not in realm of the flesh. Wala po tayo of course, andito po tayo sa lupa. Pero pag alam po natin, kasama natin ang ating Panginoon, we will win. We already have won the battle, the realm of flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, if indeed the Spirit of God, nananahan na po sa atin ang Espiritu ng Diyos lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. We belong to Christ. Ang Spirit po ni Kristo Jesus nasa ating kaloob-looban na at tayo po'y mananagumpay. Malalaman po natin na talagang kakampi natin, kasangga natin ang ating dakilang Diyos, ang ating dakilang manunubos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! To them, because you are His sons. Ito po yun, because you are His son, God sent the Spirit of His Son. Nakikita niyo po, paulit-ulit, Christ Jesus Himself, the Spirit Himself, God sent the Spirit because you are His sons. God sent the Spirit of His Son into our hearts. Into our hearts. Kung nasa puso po natin, talaga ang Diyos. Yan, sabi po ng ating pinag-usapan kanina. Let people see na nasa atin nga ang Kristo Jesus sa ating mga buhay. Every day. Hallelujah. The Spirit who calls you out, Abba, Father. To them, God has chosen to make known among the Gentiles and the additional mga supporting verses po ang mga ito, which is Christ in you, the same. The Spirit in you, Christ in you. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of His mystery. Mystery sa mga tao po, pero sa atin po, intindi na po natin, alam mo natin, which is Christ in you, the hope of glory, the Spirit in you, the Son in you, Christ Jesus Himself, the Spirit, the Son, ay isa lang po, lagi po yan nasa atin. Talagang, ito na. Ito pa ang katotohanan na hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. The Spirit is Christ in us, the Son in us. Come on. But you belong to God. My dear children, you have already won. Ito po yun. You have already won the victory over those people because the Spirit who lives you, the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Come on, the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Greater is He that is in me than he that is in the world. Hallelujah. One more. Hand of praise to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Change our mindset. Change our mindset, especially about God. God, hindi po siya galit sa atin.
is always for us, not against us. And He is always with us. Always with us. Yung pong ating lesson ngayon, may this lesson bring another encouragement sa atin na kung ano man po yung, kayo po, hanggang ngayon pa, iba ba ang iniisip nyo sa Diyos? Hanggang ngayon pa, meron pa kayong pagdududa sa Diyos? Hanggang ngayon pa, talagang iba pa ang inyong perception sa Diyos? May this lesson once again, talagang patindiin po, pagtibayin ang sinasabi ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ako galit sa inyo. Kasama niyo ako. Kasanggan niyo ako. And then, I will always be with you. I will always be with you. At ito po yung ating ibibigay sa Diyos ngayon. Ang sabi po ng, I forgot who said, Anonymous, mind is like the stomach. Mind is like the stomach. It is not what you put in it, but what you digest. Ang isip daw natin ay parang yung tiyan. Hindi importante kung ano yung ating pinapasok, kinakain. Ang importante kung ano yung ating dinadigest. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Meditate on it day and night. Ito po ang sabi ng Diyos, so that you will be prosperous and successful. Wow! Wow! Bago na po ba ang ating mga isip ngayon? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Don't be deceived! Praise the Lord! Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Ito po yun, Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. And today, this morning, if you still believe na andito pa rin ang ating Diyos, kasama natin siya araw-araw, hindi niya tayo iiwanan, stand on your feet and sing with God. Hallelujah! Praise the Lord, the God who does not change, who is unshakable, unstoppable. Hallelujah! Hello, from the time for began, you are on your throne, you are God alone. And right now, hallelujah! You are on your throne, you are God alone, you are God alone. From before time began, you are on your throne, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, you are God alone. Woo! Woo! Shandala makande, lalala makaya. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Salamat po. Dakilang Diyos. Tunay, hindi ka lamang nandito sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Alam po namin, paglabas namin ng bahay-sambahan, bahay-dalanginan ito, kasama ka namin. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan because you are for us, not against us. You are not mad at us and you will always be with us. Hindi lang ngayon. Kami po, Diyos, ay magiging matibay matatag dahil alam po namin ang iyong salita, ang siyang ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang hanggang pagdating ng araw, makakasama ka namin doon sa buhay na walang hanggan. O dakilang Diyos, sa iyo lamang ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat o dakilang Diyos. Amen! Amen!